So yun na nga no, andito tayo sa Coastal Road, Davao City. Pero ang pag-uusapan natin ngayon, topic natin is about politics no. Kita nyo naman siguro sa caption tsaka sa title, Senator Amy Marcos. And Senator Amy Marcos is ano ba talaga siya? Strategy ba ni VP Sara na i-endorse no para manalo talaga, makasecure tayo ng hindi lang solid 10 PDP or ano, hindi lang solid 10 or Duterte na mga senatorial slate, kundi madadagdagan pa ng dalawa na possible talagang ang pinaka-deal ho niya. No? Hindi man siya talaga deal, pero siguro nag-swear or ibig sabihin natin na parang nanumpa, no? Meron silang covenant, meron silang agreement or hindi man agreement o at least assurance ba no na alam mo VP Sara, if ever na ako'y manalo man lang, ako'y manalo or matalo, still, I mean ano, no? Kumbaga mananatili ako, I will stood my ground na hindi ako boboto para i-impeach ka. So, sino ba yung dalawa na yon? So, it's Amy Marcos and si Congressman Camille Villar. So, si Camille Villar, sa mga hindi nakakaalam, ay hindi ho siya pumirma no, ng impeachment case or hindi siya pumabor para sa impeachment. So, kasama siya sa mga ilang hindi pumirma. Pero, alam nyo, sa totoo lang, it doesn't mean na hindi pumirma ang isang kongresista is iboboto na natin. For example, Chino Almario ng Davao Oriental First District and si Migs Nograles, yung dalawa na yan no, ang galing no, na namangka sa ano sila no, bantay sa lakay ang dalawa no, pero siyempre kayo nanonood dito ng mga taga Davao Oriental and taga First District of Davao City, siyempre wag natin iboto kaalin man doon sa dalawa ha. Ibig sabihin wag natin iboto kahit pa sabihin nyo na hindi naman sila hindi naman sila pabor sa impeachment ni VP Sara, kasi iintindihin nyo hindi na kasi kailangan ang kailang boto that time kasi na-hit na yung quota 100 plus ang boto hanggang sa umabot pa ng 200 plus no. So ang ginawa ni PBBM, ni Martin Romualdez, so kasi sa lower house ano naman ang pinaka lord, pinaka hari, pinaka king, pinaka Diyos talaga diyan ay si Martin Romualdez. So siguro inabisuhan na niya ang dalawa na wala kayong hindi niyo na kailangan pumirma, no need na no. Hindi na wala na impact kumbaga kasi kutang-kuta na, lagpas kuta na ngayong ano yung hinihinging minimum votes para sa impeachment. So yun, hindi pumirma yung dalawa, yung mag-asawa na yun, Chino Almario ng First District ng ng Davao Oriental and Migs Nograles ng First District ng Davao City or District 1. Okay, so balikan natin. So si Camille Villar, hindi ibig sabihin na hindi siya pumirma sabi kay VP Sara, pero the moment kasi na pumasok siya sa alyansa no, naki-team up siya kaya Team Bangag, di ba? So doon pa lang sa medyo nakaka-turn off na kasi nga ano tayo kumbaga parang solid PDP laban plus meron tayong parang guest na ano tawag diyan, mga senatorial no na nanggagaling sa ibang partido at ang iba independent. Anyway, so yun nga, balikan ho natin si Amy Marcos and Camille Villar, pero we're talking about Amy Marcos pala, so move on na tayo kay Camille Villar. Basta isa yan sa pwede kong ako in myself, isa yan sa pwede kong pagpipilian sa pang 11 and 12. So it's either Camille Villar or si Amy Marcos. Pero balikan natin si Amy Marcos. Yun nga hindi naman din siguro lingid sa ating kalamay. Hindi tayo na-surprise ngayon. Kumbaga nung nakaraang araw pa lang, meron tayo may nakitang post ni Derek Darrell Yapa na about kay VP Sara Duterte and kay Amy Marcos na nakaitim sila pareha, tapos meron silang na green screen sa likod. So ibig sabihin meron silang something na piniprepare ginagawa no. So yan na nga, meron silang video no, endorsement or parang basta meron silang ginawang endorsement no, promotion video or campaign video na magkasama sila kanina lang. Anyway, so napanood niyo naman siguro yon, pero andyan naman sa clip no, kita niyo naman siguro diyan yung kanilang video. Gusto niyo panoorin natin, sige panoorin na natin ha, i-insert ho natin nang makita natin lahat sabay-sabay. Itim. Ipaglalaban tayo ni Amy Marcos. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen, nagluluksa. Gutom na ang sikmura, gutom pa sa hustisya. Hinigipit ang hindi kaalyansa. Marami ang nagsasalita. Pero sino lang ba ang may ginawa? Sino ang may ginagawa? Itim ang kulay ng pakikiramay. Itim ang kulay ng pakikiisa. Itim, laban ng tama. Itama ang mali. Iboto si Senator Amy. Itiman number 39 sa balota, Senator Amy Marcos. So yun na nga nakita ho natin lahat. Hindi ko ho alam kung pwede bang gamitin sa iyong campaign ads or pwede mo bang banggitin ang for example yung plano no, maliban sa mga proyekto, plataforma
maliban sa yung gagawing mga proyekto at ipapasang batas na siyang makatulong sa pag alleviate no ng antas ng pamumuhay ng mga taong nasa laylayan, mga mahihirap no. Kasi bakit ko laging ginagamit yung salitang alleviation of the poorest of the poor no? Alleviation the lives of poorest of the poor, kasi yun po yung madalas ko narinig talaga kay VP Sara Duterte at sa mga Duterte family, like for example kay Tatay Digong, yun ay isa sa kanyang advokasya hanggang sa kinapi o ibig sabihin parang tinuloy ni VP Sara, mas pinaganda pa, mas pinaigting, mas in-improve, mas nilevit up no ang ganong isa sa kanyang mga proyekto. And of course kay Mayor Sebastian Duterte ay sa kanya din is continuity sa kung ano yung nasimula ng kanyang tatay at ng kanyang kapatid, ng kanyang ate, ay kanyang ipagpatuloy at gagawa pa siya syempre ng iba pang mga hakbang, mga batas no, o kung ano bang mga bagay-bagay na maaaring mas mapapaganda pa no sa mga ang mga proyekto. Pero yun na nga, bali ang pinakauna talaga niyang plataforma dati ba't sa tumakbo ay ipagpatuloy no yung mga nasimula ng kanyang tatay at ng kanyang kapatid, i-maintain at dadagdagan kung meron pang maidadagdag. Anyway, so balikan ho natin yung si Amy Marcos. Ang tanong ko lang dito sa mga nanonood dyan ngayon na hindi ba pwedeng bawal ba silang magbanggit? For example, kunyari ako si Amy Marcos. So para makuha ko yung talagang trust no ng mga Pilipino, mga botante no ng mga Pilipino, sabihin ko na iboto nyo ako kasi ako lang ang may kakayahan, or marami naman na pabor sa mga Duterte pero parang ako lang yata no ang mayroong kapasidad, capability or may kakayahan na mag-ingay, magsalita laban sa Pangulong Bongbong Marcos. Yun, 'di ba? So kaya ko siyang ipa-impeach. Iboto niyo ako, bigyan niyo ako ng chance. Gagawa ako ng gagawa ako ng hakbang or mga magandang bagay para makabawi sa pagkakamalit, pagkakasala ng kapatid. Gagawa ko ng paraan para ma-redeem namin yung trust ng mga kababayan no, ng mga Pilipino. At ipapatunayan ko sa inyo na hindi totoong sympathy flux together, or hindi totoo na blood is thicker than water. Kasi ako ang magpapatotoo sa salitang yon. Pabubulaanan ko yon na hindi totoo yon, na porket kapatid ko yung Pangulong Bongbong Marcos ay kaya ko pa rin siyang ipa-impeach. So iboto niyo ako dahil ipapa-impeach ko siya. Oo, so gagawa ako yung parang mag-sponsored author, magsulat o ano ba tawag diyan no. So basta siya yung siya pangunahan niya no ang impeachment complaint and cases, kung ano man tawag diyan, kaso cases man or complaint. So pangunahan niya no, so i-impeach niya ang kanyang kapatid, kaya dapat niyo akong iboto kasi i-impeach ko siya. Yun no. So kung hindi niyo ko iboboto, kung matatalo ako ngayong eleksyon na to, wala akong magagawa, okay na ako, buhay din naman ako, mayaman naman kami, marami kaming pera, milyonaryo, bilyonaryo kami mga Marcoses. So walang mawawala sa akin. Kung hindi niyo ko iboto, ang mawawalan kayo kasi maaring matalo ang or maaring ma-impeach. Samantalang kung manalo ang 10 plus idagdag nyo ba ako pang 11, so sure ball tayo dyan na hindi ko boboto ng impeachment case against kay Sara Duterte, at ako pa ay papanimulan ko pa no, or ako pa yung magiging promotor ng impeachment case laban kay Bongbong Marcos. So dapat nyo ko iboto. Di ba dapat ganon? Ano sa tingin niyo? Di ba? Bakit bakit kaya hindi sinabi ni Amy Marcos yun? So siguro bawal, hindi ba pwede yun? Mali ba yun? So I don't know no. So yun lang. Sana ay nagustuhan niyo, or sana ay meron akong makuhang magandang sagot sa inyo nang ako'y maliwanagan, kasi sa totoo lang din ako nagulong-gulo din naman talaga sadya. Ibig ko sabihin, ano ba talaga no? Kasi para sa akin never again talaga sa mga Marcoses. But this time kasi si VP Sara, inendorso niya si Amy Marcos. Sabi nga nila, this time parang kumbaga minsan ang ginamit si VP Sara, kaya ngayon siya naman daw ang manggagamit no. Siya naman ang gagamit kay Senator Amy Marcos. Pero tansya ko, tingin ko, akin lang to, opinion ko to, hindi yata ganoon ang sitwasyon, hindi ganoon ang case no. Kumbaga parang hindi yata siya inendorso ni VP Sara para gamitin ni VP Sara si Amy Marcos, kundi talagang humingi ito ng kapatawaran, humihingi ito ng paumanhin. Ito ay nagsisisi no, at ikinakahiya niya ang kanyang kapatid. Kaya siguro closed door, behind door, or privately nag-uusap sila, or meron siyang pinakiusap at
sinabi kay VP Sara na yun na nga ano, yung kanyang sincerity about apology, about sa kanyang sorry, pagkakahiyan ng binigay ng kanyang kapatid. So, yun, siguro naramdaman din ni VP Sara na sincero siya. So, ano ba ang ano? Syempre, di ba, may tatawag tayo na action speaks louder than word. So, useless yung salita kung hindi mo naman ginagawa. So, siguro, sinabi siguro ni Senator Amy na alam mo naman kung hindi naman ako seryoso talaga na ako'y maka-Duterte, kung hindi ako seryoso na puksain itong kagaguhan ng kapatid ko, hindi sana hindi ako gumagawa ng ingay sa Senado. Kahit paano, no? Hindi sana ako magtawag ng ng Senate hearing, no? Hindi sana hindi ko yung ginawa. Hindi sana hindi ako kumalas sa Team Alyansa. Hindi sana walang ganong nangyari, no? Ano sa tingin nyo? 'Di ba? Tulungan nyo nga ako, ako'y kahit paano kasi sa aking paglalakatsa, paglalagalaga, kahit paano man lang meron akong ma-share ba no, na mga kwento ninyo at ma-absorb ko siya, pwede ko siyang ma-acquire, tapos sasabihin ko rin sa iba no, para i-scattered ko. So tama ba talaga na iboto natin si Amy Marcos dahil siya i-endorso ni VP Sara ngayon? Or ipagpatuloy natin yung ating paninindigang never, Marcos never again? Pero ako, narinig nyo na yung yung aking pinaka-point, pinaka-sentiments, no? Pinaka-point of view. Bakit parang gusto ko siya iboto? Bakit mali yung assumption ng iba na ginamit ni VP Sara si Amy Marcos? Kumbaga, it's about time na siya naman ang manggamit. Kasi I think, hindi naman yata ganun ang setup, no? Kasi wala, di naman kailangan hindi kailangan ni VP Sara ng another dalawa pa, no? Hindi niya kailangan si Amy Marcos para lang maipasa or mairaos ang impeachment case. Kasi nga, tayo pa lang, no, we are 68 million. Saan galing yung 68 million? Siyempre, 32 million votes from VP Sara and 16 million from PRRD. So, sorry, bobo ako sa math. So, ilan na ba yun? 32 plus 16. So, that's 48 pala, rather, no? So, sumubra ko ng 20 million. So, yun. Bali, ang gagawin natin, kumbaga, hindi na kailangan ni VP Sara si Amy Marcos para ma-secure niya yung para hindi siya ma-impeach, no? Kasi sa pa lang, we're 48 million strong Filipino voters na handang iboto, i-landslide or i-vote straight itong PDP Laban slate, no? Senatorial slate ni PRRD na Duterte. Ibig sabihin, 10 senatoriable. Plus, meron pang isa si Robin Padilla, nasa Senado na siya, o di? Meron tayong 11. Yun pa lang. So, siguro, malaki lang kasi talaga ang pakinabang or malaki talaga ang magiging impact, no? Or malaki talaga ang maitutulong sa atin ni Senator Amy sa Senado. Yan na nga para for inquiry, no? Hearing, ipapa-content niya lahat, tapos ipapa-impeach niya rin, no? Si Bongbong Marcos na kanyang kapatid. So that would be all. So let me know in the comment box kung okay ba kayo sa aking mga pinagsasabi dito. Basta yun yung opinion ko, Hindi nang gagamit si VP Sara, hindi niya kailangan manggamit at hindi siya manggagamit ever. Sadyang nakitaan niya lang na binigyan lang talaga niya ng chance si Senator Amy Marcos na patunayan, no? Na hindi lahat ng kasabihang blood is thicker than water ay totoo. Yun lang.